Makakausap po natin ang College of Education, University of the Philippines, Diliman, convener Movement for Safe, Equitable, Quality, and Relevant Education, si Professor Liza Marie Campo Amor Olegario. Professor, good morning po sa inyo. Sa inyo. Opo, thank you po. Sa inyo, Peter, Trika. Good morning, At sa mga Professor. nanonood. Opo, thank you. Opo. Prof, una-una maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Ano po? Ito hindi simpleng usapan ito dahil kung pag-uusapan natin medyo hindi naman tayo talaga cum laude when we talk about education, the state of education in the Philippines. Lalo pa pong naging komplikado ang ating kalagayan dahil nga dito sa katakot-takot na class suspension. Are we in a crisis yet, Professor? Naku, ay di talagang nasa crisis na nga tayo dahil 'di ba na nga merong learning lag na tayo. Nadadagdagan pa ito dahil nga dito sa mga katakot-takot na suspension. Konting ulan lang nagsususpend na tayo ng classes pero kasi kailangan din nating isipin yung safety ng mga bata, 'di ba? Kaya actually ang pinakakailangan mapuntuhan natin dito ay dapat magkaroon na tayo ng climate responsive na na mga paaralan. Actually, kung titingnan ninyo ito yung stand ko noon pa. Nung panahon ng tag-araw, 'di ba, nagsususpend tayo ng classes kasi sobrang init. Ngayon namang tag-ulan at binabaha, nagsususpend din tayo ng classes. Alin ang mas safe sa mga bata? Actually, kung responsive ang mga classrooms, malalamig, 'di ba? Merong enough na ventilation, mas safe pa sa mga bata yung tag-araw, 'di ba? Yung kaso, ngayon talaga mas hindi safe kasi binabaha pa, So, malaking problema kasi yun nga hindi hindi natutugunan ng gobyerno yung problema sa baha, maraming taon na, tapos lumalala pa. So ang dami talagang apektado dito at definitely affected ang pamumuhay ng mga tao at yung pagkakatuto ng mga bata. But Professor, we also have to consider kasi yung budget na meron ng ating mga eskwelahan. Kung kulang po o hindi naman din na ibibigay yung mga budget na meron, ano pa po ba ang pwedeng gawin ng mga eskwelahan? Maybe together with the parents to help nga po yung o to start off itong tinatawag nyo nga pong resiliency, climate resiliency Climate po ba? Tama? responsive. Climate response, opo. Di ba anong panahon nga ni Duterte ay nagkaroon tayo ng mga build, 'di ba? Na tapos nung panahon din ni VP Sara Duterte sa DepEd, 'di ba? Sinabi niya na nagtatayo ng mga school buildings, pero wala ang mga ito, hindi natin nabigyan ng pansin ang pagbe-build ng mga climate responsive na mga buildings. Ngayon nga kulang pa tayo ng mga classrooms, 'di ba? So sana magkaakibat ito na habang nagbi-build tayo ng mga classrooms ay iniisip natin na dapat climate responsive sila at matitibay, 'di ba? Kasi yun pa isa nating problema. At talagang katuwang dapat dito ang DPWH, 'di ba? Kasi yun nga, para maging climate responsive, kailangan din yung bansa natin, yung mga komunidad natin ay climate responsive din. Malaking malaking issue ito at hindi lang na budget ng paaralan at budget din to ng DPWH na sana ay hindi nakukurakot. Kasi yun na nga ang issue natin May budget naman, inaabot ng trilyon na nga, 'di ba, para sa flood control, pero nakukurakot naman, So hindi napupunta sa tamang mga proyekto. Pero Prof, sabi nga nila, this is a catch-22, yung katakot-takot, it's hindi naman natin ginustong magkaroon ng katakot-takot na baha at pag-ulan at habagat at bagyo. Nangyayari na po ngayon. And it's gonna get worse, sabi ng mga eksperto. Ang tanong po, ano ang pwedeng gawin ng Department of Education upang medyo mas soften naman yung epekto nitong mga patuloy na pagsususpinde ng klase? Maybe, last point, maybe it's not about the quantity but rather the quality of education. Your take on this, ma'am?
Tatlo yan eh. No? Unang-una, yung hindi kailangang maging biktima lang tayo ng environment natin. Ang tunay na talino natin, no, mga Pilipino, lalo na ng mga leaders natin, ay kaya nating i-control ang environment natin. Lagi tayong inuulan, dapat alam natin kung paano i-control ang ano. Hindi naman may mga ibang bansa na, 'di ba, ready talaga no sa mga sa ganyang tag-ulan na panahon. Tayo hindi hanggang ngayon. Pangalawa, hindi naman kailangan mag-suspend talaga ng classes. Dapat natuto na tayo, nakakalungkot eh. Dapat natuto na tayo dun sa pandemic. 'Di ba? Nagkaroon ng pandemic eh. Ito na yung sinasabi nating education in emergencies na lagi alam naman natin na talagang bumabagyo sa atin, bumabaha sa atin, no? So pwedeng kasi, ako ang stand ko talaga dito, kung alam nating malakas ang tubig, 'di ba, habagat ang darating sa atin at maraming tubig na darating, binabaha tayo, no, delikado para sa mga bata, early suspension na, no? Pero ready tayo sa remote learning, 'di ba? Eh ang problema, hanggang ngayon hindi tayo ready sa remote learning dahil hindi tayo natututo sa sa nung pandemic. Dapat ngayon in place na yan, no? Ang ini-imagine ko dahil wala namang internet connections ang mga paaralan, no? Ang mga bata wala silang internet connections, wala silang gadget, no? Pero ang main communication ng mga public school children sa mga teachers ay FB Messenger. No, so merong communication agad yan na naka-ready na, no? So kung na-foresee na may bagyo na namang darating, o di sige, suspend na classes kay umaraw o umulan, isuspend na in advance, pero in place ang remote learning natin. Mhm. Ang isa pang nakikita kong naka-support dapat dyan, DepEd TV. Pero yung DepEd TV, hindi tulad ng kung paano nakikita na nagle-lecture lang yung mga teachers, no? So itaas ng konti ang level na parang Sesame Street sa English, no? Or yung sa ABS-CBN na nga yung sa Knowledge Channel. Yes, knowledge Opo. channel, no? May mga ganong level na na naka-coordinate siya, nakaplano na siya, simula pa lang ng taon na ito, tag-ulan ito, malamang mawawalan tayo ng classes. Ito ang lessons natin. Opo. Ma'am, tinitinan ko lang din po, no? Kasi may mga kaibigan ako na may mga anak na pagdating ng remote learning, kailangan nilang tutukan yung kanilang mga anak para makapag-aral. Pero dahil hindi na nila kabisado kung paano yung mga notes ay yung mga inaaral ng mga anak nila, they have to go online para maintindihan muna yung lessons bago ito maituro sa kanilang mga anak. So, may augmentation din po ba tayo para sa mga magulang to be able to teach them in lieu of the teachers natin sa school kung paano gagawin yung kanilang mga assignments? Actually, kasi ang very traditional pa rin kasi yung approach natin, no? Yung nangyari nung pandemic, no? Ang nangyari kasi noon, kailangan pa rin maging teacher yung mga magulang. Dapat i-consider natin na yung mga magulang may mga trabaho yan. No, swerte yung mga batang may mga tutor, may mga ate, may mga natitira sa bahay para alagaan sila. Pero marami sa mga bata ngayon na parehong magulang nagtatrabaho at kailangan nilang pumasok kahit bumabagyo para magkaroon ng kakainin, 'di ba? So hindi natin pwedeng asahan ng mga magulang dyan. Kaya nga, ang pwede nating asahan ay TV, DepEd TV, Knowledge Channel, at saka, hindi naman kailangan na, ang nasa imagination kasi lagi natin, kailangan nga online, hindi, walang online capacity ang public school children. Di ba, meron ba silang internet connection? Ang isang sinasuggest ko rin noon, halimbawa, pero ito ay mangyayari kapag summer naman, di ba? Yung mga barangay centers natin, 'di ba? Na barangay halls na magkaroon ng libraries para halimbawa nga sobrang init at wala pa yung mga paaralan, andun ang mga bata sa library ng mga bawat barangay at ganoon pa rin, no? Meron talagang well-established na remote learning na hindi kinakailangan na kasi parang nung pandemic ni-require ang mga magulang, kawawang mga magulang, marunong ba magturo ang mga magulang, 'di ba? Hindi. So kaya nga dumating sa point na sinasagutan ng mga magulang yung mga modules kasi nga yun ang pagkakaintindi natin. Hindi kailangan ganun ang pamamaraan ng pag-aaral pag remote learning kasi masyado nga tayong traditional. Pwede yan halimbawa okay, uulan, 'di ba? Tag-ulan ngayon, 'di ba? Basahin natin pero sabay-sabay na binabasa ang babasahin halimbawa sa DepEd TV. 'Di ba? Pero yung kung mai-imagine niyo ngayon, ang daming na kailangan nating ang daming
kailangang i-set up sa DepEd Aha. TV na hindi natin ginagawa. May DepEd TV pa ba? Hindi ko At na- saan Parang sila? meron eh, nakikita ko pa rin siya. Okay, Pero, okay, very good. So yan, kailangan pagandahin at para pagandahin, Professor, kailangan dyan ng pondo. Okay, hindi man dapat, isasali ko na sa usapan natin yung nangyari sa Zamboanga. Lumalabas po ngayon na walang budget o hindi sapat ang budget ng DepEd para magkaroon pa sila ng additional guidance counselors. Number 1, hindi sapat ang budget para magkaroon ng additional security guards sa mga eskwelahan. And then, i-connect po natin dun sa, hindi ba education ang may pinakamalaking budget Oh, lion annually? share yan dapat eh. Oo. And yet, kapos pa rin. Opo. So now, we're left with, ayan, Central Luzon po, out of 94 affected divisions, Central Luzon recorded the most school suspensions at 2,766 school suspensions for Central Luzon alone. It begs the question, Prof, na kung ganito ng ganito, taon-taon, lalo tayong magiging kulelat, di po ba? oo, talagang yun nga, kaya kailangan, may foresight, no? Ang kailangan gamitin na ng mga Pilipino, ng mga leaders, ang talino, no? Kailangan problem solving tayo at may foresight na alam na nating babagyuhin tayo. 'Di ba? Foresight na yan eh, 'di ba? Ihanda na natin ang remote learning. Kasi kung i-connect kasi natin to sa budget, lagi namang may budget eh, 'di ba? Kung paano natin ginagamit ang budget, kailangan din natin gamitin ng talino talaga natin. No, parang ano na yun eh, no, na pwede Chicken natin or egg yan. ma-maximize ang maraming bagay. Oo. Opo. At Halimbawa lang, no, meron kaming project ngayon. Kasi kaya ko nalaman yung state ng internet connection. May project kami ngayon na namimigay kami ng libreng internet connection sa 150 schools lang ito. Yung ibang schools, may internet sila, no? Pero ang problema nga, yung pagdating sa bahay ng mga bata, wala silang internet, wala silang devices. Kaya dapat sa ngayon, dahil nga medyo mahal to, nagkaroon sila ng devices, yung ilan nung pandemic, ngayon luma na, i-maximize natin talaga ang TV, the use of TV and radio. Nako, medyo kailangan natin. At andun naman, di ba, may mga modules, no? So, kayang gawin yan, hindi lang natin iniisip kung paano natin gagawin. Kailangan talagang upuan at pag-isipan at gamitin nga ang talino natin sa problem solving. Ganun talaga. Opo, Prof, magkaiba po kasi yung hawak ng DepEd, no? Dahil DepEd handles the public schools, tapos yung mga private schools naman po ay governed by their own, din po yun sila. So, nakita po ba natin kung paano parehong nag-adjust yung both the public schools and the private schools dun sa mga pangangailangan namin when it comes to class suspensions, asynchronous learning, distance learning? Pareho po ba na may nagawa itong maayos na pag-adjust? Enough para yung mga estudyante natin, kung bahain man, maiwan sa bahay, nakakapag-aral pa rin po kasi yung iba naman po talaga pag binaha, pati yung module nila natatangay, di po ba? Ang isang magandang, ayun pa, ang malungkot, ang natatangay ang mga module kalimitan ay yung mga nasa public schools, 'di ba? Kalimitan yung mga may kaya ay may mga second floor, 'di ba? Aha. Nakakalikas agad, 'di ba? Ano nila, no, but ang pinaka ay ang maganda example nito, hindi ko pwede ko bang banggit. Halimbawa, yung anak ko ay nag-aral sa isang napakagandang school na private school, no? Isa yun sa kino-consider na nag-thrive nung pandemic kasi bago pa man mag-pandemic, meron na silang in place na learning LMS. Ano nga bang LMS, no? Basta yun, meron na silang in place na ano bang LMS sa no? Basta may internet Ano ba yun? connection. Parang syllabus po, Prof? No, parang ganito, no? Kailangan kong mamaya, no? May LMS sila, meaning lahat ng lessons nila ay may internet na support. So Okay. anytime nawala ng classes, nakaano na sila, no? Matic. Talagang automatic internet na yan. Kahit may classes, merong internet support. Ayun. So ganun siya na Okay. system. So Siyempre, Learning mga- management system po. yes, Ayan. Google ko na nga rin ngayon, Opo. learning management system. So Ayan. so nung pandemic, isa to sa mga schools na na-mention, no, na wow, nag-survive sila, no, nag-thrive sila nung pandemic dahil nga
ready na sila. No, na anytime na mawalan ng klase, LMS tayo. Parang ganun O siya. bakit hindi pwedeng i-implement yan sa public schools? O, kasi may internet I mean, capacity. So yun, Oo, yun yun po ba nga yun? po. Ang Oo. mahirap nga ay yung internet capacity. Kaya ang pinopropose ko ay, kasi ang realidad ng public schools ay, ang kaya nila lang Messenger, Facebook Messenger, kasi yun ang libre. Okay. No, yun ang may access sila, no, sa cellphone. Oo. Pero hindi lahat ng public school children may cellphone pa na mga Oo, magulang. tama. Tapos pangalawa, yun nga, DepEd TV and radio. Kasi kung nakakonect tayo ng gano'n na maayos, na talaga, ano siya, no, nakasupport talaga siya, ano siya, yun nga, magta-thrive talaga tayo. Hindi last- tayo ganito na pag walang Opo. klase, 'di ba? Wala na, no? So problema na. Last thought on this matter, no, from my end, Prof. Kasi maraming mga usong-uso ngayon yung mga collab, di po ba? So ibig ko sabihin yung mga malalaki, mga higanting kumpanya, ano po? Yes. Palagay ko pwedeng pwedeng mag-collab sila para magkaroon talaga ng magandang DepEd TV. For starters. Yes. For starters, dahil later on pwede pang the physical classrooms and other learning materials. Pero for now, di po ba, most of the biggest companies in the Philippines are involved with media already. Yes. Oh, di po ba? Palagay ninyo, Prof. Oo, collaboration sa napakaraming bagay. Ito nga lang maliit na proyekto namin, no, na volunteer lang kami dito nag-collab kami sa isang university sa US, tapos nag-collab kami sa isang provider ng internet na satellite, no? So kahit sa mga far-flung areas pwede. Tapos dahil nakita nung ka-collab namin na ang dami palang walang gadget, no? Na nakikipag-collaborate ulit sa ibang sa mga kumpanya na binibigay yung mga luma nila pero refurbished na na laptops, no, dun sa mga public schools na namili kami ng mga public schools Ang dami naming applicants, pero yun nga, 150 lang ang kaya namin sa ngayon. Mhm. So yung ganung klaseng collaboration talaga, 'di ba? Yun yung nasosolve talaga yung mga problem. Tapos win-win. Mhm. Win-win naman yun kasi meron ding, 'di ba? Marami ring perks yung mga naka-collab namin na halimbawa, nababawasan ng tax nila, 'di ba? At marami pang bagay. Mhm. Pwede Yung pala natin gawin, Professor, yung parang Miss Rachel, pero elementary and high school edition. Gawa nga tayo ng partner, Miss Rika, ganyan. Tapos ako kunyari bibidyohan yung magtuturo Ayan. ng O fraction, kaya- ganun. Di O ba, kaya ma'am, no? misleading. Wag. Wag. Bawal yun. Professor, Diba? maraming salamat po sa inyong panahon. Maganda po napag-usapan natin ito para sa ating mga magulang. And we feel your passion, ma'am. Yes, oo, it's Yeah. very dedicated to her craft. Salamat sa panahon, Professor. We'll talk to you again soon po. Okay, maraming salamat din. Thank Bye. you po. Si Professor Liza Marie Campo Amor Olegario, College of Education, University of the Philippines, Diliman. Houston, we have got a a problem. problem, Houston. It's a very big problem. Sandali lang po, babalik kami ni Rika in just a short while. Ito po ang Balita Patan sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.